Tuloy pa rin po ang mga airstrike sa Marawi sa kabila yan ng pagkasawi ng 2 sundalo dahil sa sumablay na namang airstrike ng militar. Mula po sa Marawi, nakatutok live si Maki. Alam mo, Vicky, wala pa nga ang resulta ng unang investigasyon sa unang airstrike accident kung saan namatay ang 10 sundalo ay isa na namang friendly fire incident ang iniimbestigahan dahil 2 sundalo ang namatay. Para sa kalabang Maute ISIS dapat ang hinulog na bomba ng FA-50 fighter jet kahapon ng tanghali. Pero sablay ang pagkakaasinta, 250 meters off target ito, kaya bumagsak sa gusaling malapit sa pwesto ng mga sundalo. Tumilapon ang mga pader ng tinamaang gusali at binagsakan ng 2 sundalo na naging sanhi ng kanilang pagkamatay. Noong May 31, 10 sundalo ang namatay ng patakan naman ng SF-260 jet ang mismong pwesto nila. Hindi muna lilipad ang FA-50 hanggat malaman ang sanhi ng aksidente. Pero hindi raw ititigil ang airstrikes kahit malapitan na ang labanan sa main battle area. Surgical airstrikes are very important in our campaign. Napakalaki po ang tulong ng airstrikes, especially to destroy enemy strongholds. Yung airstrike, this is a decision made by the ground commander. Kung ano yung nakikita niya na dapat bigyan halaga ng airstrike, not actually malapit doon sa tropa. Hindi pa inilalabas ng AFP ang pangalan ng 2 sundalong nasawi. Uunahin munang ipagbigay alam ang nangyari sa kani-kanilang pamilya. Nakikiramay naman at nangako ng tulong ang Malacanang sa mga naulila nilang pamilya. Dahil sa airstrike accident, umakyat na sa 72 ang bilang ng sundalong nasawi. Tumaas na rin sa 45 ang sibilyang pinatay ng Maute ISIS. Ito'y matapos madiskubre ng mga tropa ang mga kalansay ng 6 na taong pinaniniwala ang pinatay ng mga terorista nung nag-uumpisa pa lang ang gulo noong nakaraang buwan. Nakakulay orange na t-shirt ang mga kalansay, pareho sa suot ng mga sibilyang kinuna ng video ng Maute ISIS nang sila'y pagbabarilin. It is believed that there could be more people who were murdered by the Maute ASG terrorists as revealed by hostages rescued by government forces. But authorities cannot include them in the tally since the basis of the counting is actual body recovered. Sa mga safe zone, wala pa ring tigil ang bagsak ng mga ligaw na bala. Tinamaan sa kanang balikat ang isang evacuee habang nakatayo sa ikalawang palapag ng gusali sa Kapitolyo sa Marawi City na nagsisilbing evacuation center. Ikatlo na siya sa mga tinamaan ng stray bullet habang nasa Kapitolyo. Matapos ang 1 oras, tumama ang isang 50 caliber stray bullet sa may labas ng conference room ng Kapitolyo kung saan nagaganap ang regular media briefings. Tuloy pa rin naman ang bakbakan sa main battle area ng Marawi sa Marawi City sa ika-52 araw ng krisis. Mag-aalas 12 nitong hapon matapos ang isinagawang airstrikes ng mga Bronco planes ay walang tigil na barilan ang nasaksihan sa lugar. Vicky? Ingat ka dyan, Maki. Maraming salamat sa iyo, Maki Pulido.